Halos hindi sila nakarating sa Bataan. Ang langit ay tila mabigat at malungkot para sa panahong iyon. Hindi naman lubos na madilim, ngunit nakakapangilabot. Si Junie, associate editor ng isang lifestyle magazine, kasama ang kanyang staff ng mga photographer at manunulat, ay inatasang gumawa ng feature tungkol sa kasaysayan ng Bataan. Hindi ito ang uri ng assignment na gugustuhin ng sinumang editor o manunulat, maliban na lang sa posibilidad ng mga advertiser na maglalagay ng patalastas. Sa halagang 120,000 piso bawat full-page ad, pansamantalang nakakaligtaan ang etika ng pamamahayag, ayon sa sabi-sabi. Namamasa ang hangin, parang bagong laban na tela. Ang antok na dapit hapon, may halimuyak ng malamig na hangin ay tila nakakaakit matulog. Ngunit nakakagulat, gising at alerto ang buong grupo, sabik na simulan ang biyahe. Habang lumulubog ang araw, nagsimula silang mag-ayos ng gamit sa loob ng kanilang kulay asul na van. Mula sa malayo, nakita nila ang unang destinasyon, isang lumang parola sa abandonadong daungan sa paanan ng matarik na bangin. Si Rodel ang caretaker, ikinuwento ang kasaysayan ng kanyang pamilya na nakipagkaibigan sa mga mandaragat. Sa isa sa mga pagbisita, nakilala ng kanyang ninang na si Estrelita, 16 taong gulang, ang isang binatang Chino-Pilipino na si Chang, 18 taong gulang mula Maynila. Nagkita sila ng paulit-ulit sa parola at doon nagsimula ang kanilang pag-ibig. Sa malambot na batong apog ng parola, iniukit nila ang kanilang mga mensahe, mga petsa, oras at maikling sulat ng pagmamahalan. Ngunit hindi lahat ng ukit ay masaya. Isa sa mga mensahe mula kay Chang ay nagbanggit ng isang Jose, isang mestisong Kastila-Meksikano na nagnanais kay Estrellita. Isang gabi, dumating si Jose kasama ang mga sundalong Kastila. Hinuli nila si Chang at binaril sa ulo sa labas ng parola. Si Estrellita, takot na takot, tumakbo sa itaas ng parola. Si Jose, nagbabalak na gahasain siya bago patayin, ay hindi na nagtagumpay. Sa tuktok ng parola, tumalon si Estrellita sa bangin. Ang kanyang huling salita, "Hindi kita mahal." Ahimik ang grupo. Tanging hampas na maalon sa batuhan ang maririnig. Si Junie, lasing na sa 4 na lata ng beer, pumunta sa maliit na banyo sa gilid ng parola. Habang umiihi, napansin niya ang hamog sa salamin. Lumamig ang hangin at ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Biglang sumigaw si Junie. Nagtakbuhan ang grupo. Nakita nila si Junie. Nakapako ang tingin sa basad na salamin. Doon, sa mga patak ng tubig, nakasulat ang mga salita. "Hindi kita mahal." Naalala ng lahat, si Junie ay isang mestisong Kastila. Mabilis silang tumakas mula sa parola. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.